Grabe din talaga itong si Congressman Leandro Lebiste. Yan yung sinasabi ko, bago ka pumuna sa iyong kapwa, siguraduhin mo muna na sa iyo ay walang ibabalik na pagpuna ng iyong kapwa. Si Congressman Leandro Lebiste ay isang napakagandang halimbawa ng mga tao na mahilig pumuna ng kanyang kapwa, na hindi niya naaalaala na meron din palang sa kanya ay pwedeng ipuna. Katulad nga na nangyari ngayon, sige po na siya sa kanyang mga kasamahan. Ngayon, sinabihan siya ni dating Senator Ralph Recto, na ngayon ay nasa admin. Sinabihan siya na ito di umano ay mayroong malaking pagkakautang sa DOE o doon sa Department of Energy. Ito naman ay mariing itinanggi ni Congressman Leandro Lebiste sa pagsasabi na ito raw ay ginagawa lamang ni dating Senator Ralph Recto upang pigilan ang kanyang pagsasambulat ng mga usapin na may kinalaman sa mga politiko. Pero hindi doon nagtapos ang usapin. Sa kasalukuyan, di umano, ayon po sa ating impormasyon, ay sinampahan na po ng demanda ng DOE ito pong si Congressman Leandro Lebiste, na may kinalaman nga po sa kanyang usapin dito sa DOE. Sapagkat ayon po sa DOE, napakarami po niyang prangkisa. Ang malungkot, doon po sa kanyang prangkisa sa Solar Philippines, ay para kung wala pa siyang nagagawa. Tila wala pa po siyang nasisimulan. Ito po hindi ayon sa akin. Ayon po di umano doon po sa mga source na atin pong nakita. At ngayon kung ano-ano pa rin po ang mga usapin na sinasabi po nitong si Congressman Leandro Lebiste, kaya si Hodang pati po ang mag-ina na Luis Manzano at Governor Vilma Santos ay naugnay na rin po sa usapin, dahil sinasabi po nitong si Congressman Lebiste na di umano malaki raw po ang halaga na iginugol dito po sa kampanya ng Lucky B. Ayan, ng Lucky B. At ito raw po di umano ay ginastusan ni Gabiola. Naku, talaga nga naman mga boka trips, lahat na lamang yata po. Kung atin pong pag-aaralang mabuti mga boka trips, dapat po maging malinaw po sa inyong kaisipan na para po bagang ang nangyayari po dito po sa ating mga batang congressman sa kasalukuyan ay tila po baga ang kanilang ipinaglalaban ay hindi po ang kalalagayan ng ating bayan, hindi po ang kalalagayan ng ating bansa. Manapay ang kanila po mga ginagawa sa pakikipaglaban sa kasalukuyan ay para po bagang ang kanilang gusto ay pagtutol sa pamahalaan at pagkampi po sa isang pamilya. Parang ganun po ang nilalabasan nila, na kaya po nila ginagawa yan dahil po sa kanilang para po ang estratehiya po nila, ginugulo po nila ang istruktura ng ating pong pamahalaan sa pamamaraan po ng pagpapahina ng mga bahagi po ng lehislatibo. Yun po ay ang aking napapansin, at siguro po naman may karapatan po ako sa aking sariling pananaw, sa akin pong sariling pagpapakahulugan sa mga bagay-bagay na aking nakikita. Ngayon mga boka tribes, may kaso na po. Di umano, putok po ngayon ang balita, may kaso po ngayon, kinasuhan po itong si Congressman Lebiste ng usapin po na may kinalaman nga po dito sa DOE o ang Department of Energy, sapagkat nadyan po ang prangkisa ng Solar Philippines na kung saan ayon po sa balita ay hindi po nasisimulan pa. Magpahanggang sa kasalukuyan, parang wala pong nasisimulan pa. At nako, naglalabasan po mga boka tribes sa mga usapin po, laban po dito kay Congressman Lebiste. Akalain nyo po sa kanila pong pagsasagutan nito po si Congressman Suarez ng Quezon, lumabas po mismo mga boka tribes sa bibig po ni Congressman Lebiste na siya pala po ay mayroong sariling foundation, na kung saan yun pong kanyang foundation yun, doon po ibinababa doon po siya nagdo-donate ng kanya pong pera. Syempre alam naman po natin, libre
Kapag ka po ang pera ay bumagsak sa foundation, libre sa tax, libre sa mga usaping pambuwis, sapagkat yan po ay usaping sa foundation. Nako, talaga po itong si ano. At alam niyo po ba, siguro naman po hindi nalihim sa inyo, hindi po katakataka na ganyan pong ugali niyan po si Congressman Libiste. At sa kasalukuyan, di umano rin mga Boka Trips, wala pong masamang tinapay. Di umano, nauugnay din po ang pangalan nitong si Congressman Libiste doon po sa pagpanaw dito pong si DPWH Secretary ASEC na si Cabral. Nako, noon pong makita ko yun, noon pong mabasa ko yun pong tungkol sa pagkakaugnay ng pangalan niya sa pagkamatay nito pong si Cabral, bigla ko pong naalaala yung kanyang ama. Natatandaan ko po kasi noon pong panahong yun, noon pong malaunang panahon, ng ama po nito ay na-involve sa pagpatay dito po sa kanyang aide. Aide po mismo niya ang kanya pong napatay po nitong si Tony Libiste, na asawa po ni Senator Laurel Legarda, na ama po ni Congressman Leandro Libiste. Napatay po niya yung kanyang aide. Yung aide po niya ang apelyido ay De Las Alas. At yun po naman ay inamin naman po yun ni noon po ay gobernador Tony Libiste. Inamin po niya na talagang binaril nga po niya si De Las Alas. So siya po ay nakulong ng 6 na taon. At sa kasalukuyan po wala na po balita dito po kaya kasi matagal na po silang hiwalay ni Senator Laurel Legarda So kanya, kung totoo man po na may kaugnayan po, ito po ay di umano, kung totoo man kung totoo man na ito pong si Congressman Leandro Libiste ay may kaugnayan nga sa pagkamatay ni Secretary Cabral, naku, ay malaking usapin po yan. At ito po ay magbabalik ng alaala sa kanyang ama. Kanya po napaka-selang ang mga ginagawang ito ni Congressman Leandro Libiste. Kasi sa bawat hakbang niya ay nasa salamin ng kanyang ina at nasa salamin din po ang kanyang ama. At alam po naman natin na isa po sa kapatid nito pong si Congressman Leandro Libiste, di umano noon pong panahon ng kampanyahan, na si Senator Laurel Legarda ay kasama sa Uniteam, sapagkat ito po ay nasa sa Uniteam, di umano po ay isa po sa kapatid nito po si Leandro Libiste ay hindi po makasundo at tila po itinakwil pa yata, di umano, ito pong si Senator Laurel Legarda, sapagkat yun pong isang anak niya ay nasa sa kulay po ng dilaw. Ayun So yun po akin ay pagbabahagi lamang po mga Boka Trips, at wala po tayong layong manira ng sino man. Ang atin po ay direktang impormasyon po lamang na inaakala po natin na kahit papaano makakatulong po sa ating pamayanan. Maraming salamat po.